At nagbabalik ang ating reaksyon tungkol dito sa ating YouTube channel na Frank React. At syempre bagong lahat, comment down below kayo, like at subscribe sa ating channel para naman din pabigyan natin ng hustisya itong sinabi ni Sara Duterte kay Manang Amy Marcos, no? Nako po, malaking ano ito, no? Malaking pasabog ni Sara, no? Kay Amy na parang naging kawawa itong si Amy Marcos na parang utusan, parang asong utusan, no, na may tali at laging nakabuntot sa kay Sara, no. At yan mapapanood natin ngayon dito dahil hindi ko masyadong masabi na si Amy Marcos ay may malaking papel dito kay Sara, samantalang si Sara ay nasabi ni Sara sa kanya to, no, na kailangan niyang makuha si Duterte dahil si PBBM daw ang nagpakulong, si Amy naman ang tutubos at dalhin sa Pilipinas. Nako, parang malaking paputok ito, no, na sumabog. Yan, pakinggan natin ito para mabigyan natin ng komento, no. Ito. Inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Nako, parang iba na yung tono na yun, ha? Parang iba na, ha? Parang may laman na ang mga sinasabi ni Sara Duterte kay Amy, no? Parang ginawa niyang utusan, katulong, no? Yun ba ang mga papel ng mga Marcos? Itong si Amy, no? Naku, kakawawain ka ng mga Duterte. Sabi ko naman sa iyo binulungan na kita dati na huwag kang sumama dyan sa mga Duterte dahil kawawain ka lang yan. Ngayon pa lang, nakikitaan na ng mga ganitong pagtrato sa iyo, Manang Amy. Ngayon, ikaw ngayon ang magdadala pabalik kay Digong sa Pilipinas. Patay ka dyan. Naglihiyawan ng tao. Naku, lagot ka dyan. Di ba? Ako ba din nagatod sa iyahan dito? Dili man. Na kayo. Di ba? Di iyahang igsuon man, di ikaw Kapatid. ang magbalik ana dito sa mga sa Davao. Naku, patay na. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Naku. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siya mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Naku. Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Naku. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Ito pananakot na yan. Patay ka na dyan, Amy, no? Pananakot na yan. Bibitawan ka lang pag nakabalik na si Digong 30 years. 30 years ang pagsasama ninyo ni Inday Sara o si Sara Lustay. Kasi nga naka-hostage ka sa kanya. Ayan na. Hawak ka na sa liig ng mga Duterte. Hawak ka na sa liig. Lagot ka dyan. Pagka humiwalay ka na dyan, nako, dadakdakan ka na yan, ikakalat ka na yan, madumi ka na, mabaho ka na, lagot ka. Amy Marcos, lagot ka. Ulitin natin, ulitin natin yan. Ito. Inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi Dinadala-dala siya dahil nga naka-hostage pala, yun pala ang plano ni Sara Duterte. Di ba? Ang mga Marcos, itong si Amy, ay nagpapaalipin, no, kay Sara. Alam niyo kung bakit? Kaibigan niya eh. Baka mas higit pa sa kaibigan. Anong ibig sabihin doon? Baka mamaya may mga usapan ito, no? Baka may mga kasabwat itong si Sara. Kaya hindi tumahiwalay si Amy sa kanya. Yung mga nakakontrata kay Sara Duterte, hindi makakawala. At todo kinakampihan siya. Baka mamaya nakatanggap ng mga suhol ito. Kaya hindi makakaalis-alis sa poder ni Sara. Yan. Magkakabukingan yan.
Pag itong si Aimee ay umalis dyan sa puder na yan ni Sara, naku, lagot na. Baka magkakabukingan na ito. Si Aimee, marami rin alam yan. Si Sara, marami din alam kay Aimee. Nako, ang magkaibigan balang araw ay maging magkaaway. Yan ang ating aabangan dyan. Dahil hostage niya at hawak niya sa liig si Aimee Duterte. Aimee Duterte kasi nga magkapatid sila, di ba? Lagot ka na dyan, Aimee, no? Hindi ko akalain ang mga Marcos ay magiging alipin lang ng mga Duterte. Samantalang mga Marcos ay na-history na yan, no? Nasa history na ang apelyedong Marcos. Tapos itong si Aimee ay nagpapakatanga, nagpapakaboba dito kay Sara Duterte at sunod-sunuran, no, na parang aso. At yun nga, naka-hostage itong si Aimee, no, kay Sara. Dahil nga, kung ang kapatid daw ni Aimee na si Bongbong ang nagpakulong kay Duterte sa Dahig, si Aimee din ang magbabalik kay Duterte sa Davao. Yan ang sinasabi ni Aimee dyan. Ni Sara dyan. Kasi nga, naka-hostage nga daw si Aimee sa kanya. No? Bago daw niya bitawan itong si Aimee, kailangan maisuli na sa Davao si Digong. Naku po, 30 years yon, 30 anyos bago makauwi si Digong sa Pilipinas. Yun pa lang niya bibitawan si Aimee. Naku, lagot ka, Aimee. Nagpapaka-under ka kasi kay Inday Sara. Kung ako dun sa, ako kapatid ako si Marcos, ako si Bongbong, naku, naipit na si ate. Naipit na si ate sa mga Duterte at paano yun? Nakakahiya si ate kasi kumapit-kapit pa kay Sara. Ngayon, hostage siya ngayon dyan. Hawak siya sa liig. Hawak siya sa liig. Lagot ka ngayon. Ay, patay ka dyan. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Naku, yun na. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ito na. Sa totoo lang, para siyang hindi ito tulong sa mamamayan ang kanyang speech, no? Speech niya. Ito ay nagpapatunay lang ang pinag-uusapan nila dito itong kay Digong, no? Na tanging paraan lang diyan na pag umalis si Aimee, siguraduhin talaga ni Aimee diyan. Titirahin talaga siya diyan, no? Kaya hindi siya makakaalis kay Sara diyan, eh. Siguro merong mga secret ito sila. Diba? May mga sekreto ito sila. Mga kasabwat sa pagnanakaw, bakit hindi sila makaalis kay Sara? 'Di ba? Sila Bongo, si Bato. 'Di ba? Kasi baka nakatanggap ito ng confidential fund, di man natin masabi, no? Pero baka, baka. Kaya tingnan mo, sinabi na ni Sara, hawak niya sa liig itong si Aimee. Hostage niya. Kahit sabihin natin pabiro yan, pero sinabi niya sa taong bayan, yun na ang plano niya kay Aimee. Na bago makaalis si Digong, ay bago makauwi si Aimee, na ibalik na niya sa Davao si Digong. Yan ang problema ni Aimee ngayon dyan. 30 years ka dyan, nasasama kay Sara. Parang nakakulong ka dyan, para kang alipin, para kang chimay, para kang katulong, no? At ang apelyedong Marcos ay parang pinag-aapak-apakan na lang nila. Samantalang nasa history ang pangalan, ang apelyido ninyo. Tapos hinayaan mong apak-apakan ka lang ni Sara Duterte at hostage ka niya. Ayan na, lagot na. Di ba? Ako ba di nagatod sa iyahan dito? Dili man. Di ba? Di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mga sa Davao. Ako, lagot ka. Kaya dala-dala ko yan siya lagi. Kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Bakit ako? Ikaw! Nako, ikaw. Ang sinasabi niya ditong ikaw, sabi niya, sinabihan doon siya ng bata, ibalik mo si Digong. Sabi niya, ha? Ba't ako?
ikaw, tinuro niya si Amy, ikaw ang magbabalik sa Davao. Oh. Ha? Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Oh, yan na. Di ba? Dinig nyo? Bibitawan lang ikaw kung naibalik mo na si Digong sa Davao. E paano kung di makabalik? O di 30 years ang pag ano mo dyan, pagtitiis mo kay Sara. Lagot ka ngayon, Amy ka. Yan, sige, dikit pa more. Dikit pa more kay kay Inday Sara Lustay. Yan, no? May babala ka na. Binabalaan ka na. Na pagka hindi mo na ibalik si Digong, forever ka na dyan. Dikit kay Sara, hawak ka sa liig. O yan ha. At klarong-klaro na hostage siya. Na hostage tuloy siya. At hindi siya makakaalis dyan. Kawawang Amy Marcos, no? Inapak-apakan ang apelyido mo, no? Parang nakakahiya ka. Ikaw yung nagpabagsak sa apelyido ng mga Marcos, Amy. Oh, diba? Nasa history yung pangalan ang apelyido nyo. Tapos ikaw lang ang magpapabagsak sa mga Marcos. Tandaan mo yan, Amy. Dahil sa ginawa mo. Oh, please po. Ayan na ha. Comment down below kayo, like and subscribe kung ano masasabi niyo dito. Dahil nga, itong si Sara ay alipin niya si Amy Marcos. Oh, maraming salamat. Keep safe. God bless.